his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and bless his name. A beautiful Sunday morning, my dear brothers and sisters in Christ, to my JGCFC family and to all those who are watching this video, magandang umaga po sa bawat isa and welcome to our online Sunday service. Today is the day of celebration and a perfect time to show our gratitude to our Lord Jesus Christ because He's been so good to us. He remains faithful to His promises to us. And to start our program, may I call on Sister Lita Gutierrez to lead us in the opening prayer. Tayo manalangin. Mataas-taas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y dumudulog, kami po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga para sa aming pagsamba, para sa aming pagpupuri, pang maitaas ka namin, pasalamatan ka namin, Panginoon. Nialay po namin ang aming mga sarili bilang handog na buhay, maging banal at kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Ninisin niyo po, Lord, ang aming mga puso. Saliksikin niyo po, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Dinudulog po namin sa iyo, Diyos, yung aming online service na maging matagumpay po ito, Panginoon. Maging maayos ang online, Lord, ang mga signals. Maging maayos po ang lahat na magpa-participate, Panginoon. Maging maayos po lahat ng may partisipasyon, Panginoon, para mapapurihan ka namin, Lord, sa aming pagsamba. Dalangin ko po, Panginoon, Diyos, na ang magbibigay ng mensahe, Lord, double portion of anointing, less of Him, more of You, Lord, para, Lord, merong power ang salita mo na higit namin kailangan sa panahon na ito. Sa panahon na ito, Lord, na punong-puno ng kalituhan, kabalisahan ng mga tao dahil sa mga sitwasyon na ito, Panginoon. Panghawakan namin ang mga pangako mo, mga salita mo, Lord. Pagpakatibay kami, Panginoon. Magpatuloy kami sa iyong pananampalataya. Iingatan mo kami, Lord. Ililigtas mo kami, aalagaan mo kami, Lord. At sasamahan mo kami kahit saan kami magpunta, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga pangako mo na nagbibigay pag-asa at lakas sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, na kahit kailan, Lord, hindi mo kami, Lord, kinakalimutan sa aming kalagayan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng proteksyon sa amin at sa mga kapatiran, sa aming lahat, Panginoon, nananampalataya sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, ibinibigay namin sa iyo sa mataas na pangalan ni Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Truly, God deserves highest honor and praise. At this moment, let us open our hearts and lift our voices as we sing praise and worship songs to our Lord, to be led by JGCFC Music Team. Pagpalang umaga, tanghali, o gabi man, ano naman ang oras na pinapanood nyo ito o naabot ko ng online service na ito sa mga lugar, ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayon. We welcome you sa gawain ito, pero higit sa lahat, may we welcome and honor the presence of our Holy God right now. At I encourage everyone, samahan nyo kami na umawit para sa ating Diyos na buhay. Itigil muna natin ang ating mga ginagawa at maglaan ng oras para sa ating Diyos na buhay. Amen. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Pagod ang naging mga pagpapag. Tayo'y magdadasal.
Panginoon, ay tunay na ano man ang kondisyon natin sa mga panahong ito, tunay ngang siya lang at siya lang ang Diyos nating lahat. Diyos na inibig tayo at iniibig hanggang ngayon. Diyos na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa amin lahat. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Kakilangin ka sa buhay ko. O aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Kakilangin ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mahalin ka. Paliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus,
we are forever grateful, Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Tunay nga hindi ka nagbabago, Panginoon. Even your love for us. It's why you have given us our Lord Jesus Christ. Hayaan mo nga, Panginoon, na lahat ng makakapanginig, Panginoon, ng online service na ito, Lord. Ikaw ang mag-touch ng mga puso. Ikaw ang mag-lead, Panginoon, on that spiritual realm, O God, kung saan makaka-encounter ka na, may-encounter ka na, Panginoon. Help us, God. And we honor you. We just want to honor you, God. And we lift our voices, our hearts to you, as we offer to you our everything, ang pati ang buhay namin, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin. Maghari ka sa pamilya namin ngayon at magpakailanman. Maghari ka sa bundong ito, Panginoon. Higit ka sa anumang viruses, Panginoon. Higit ka sa anumang problema namin, Panginoon. Higit ka sa kung anumang mga katanungan, Panginoon. Ikaw ang tunay na kasagutan sa lahat ng ito. Kaya, Panginoon, ikaw ang kumilos sa online service na ito, Panginoon. We thank you. And Lord, all our praises and thanksgiving, we give to you, our Lord Jesus Christ. We thank you. In your mighty name, we pray all this. At para naman po sa ating scripture reading, may I call on Sister Melda Estoya para pangunahan tayo sa pagbasa ng kanyang salita. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Unang Korinto, chapter 1, verse 10. Kung nakita nyo na sa inyong mga tahanan, basahin natin ang Unang Korinto, chapter 1, verse 10. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi, at huwag kayong magkaroon ng pagkakampi-kampihan, kundi kayo'y magbuklod sa iisang pag-iisip at hangarin. Pinagpala na ang pagkabasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. At para naman i-share or to offer her singing talent to the Lord, from our music team, let us welcome Miss Risa Alborque.
kusang liwanag, pagtitiwala ko'y hindi matitingnan. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos, ang bisig mo ang pulian hanggang matapos ang lubos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagkukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, ikaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang tangan, tuloy ang awit, tuloy ang daluya, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, ikaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluya, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Ang daloy hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. At ngayon naman po, dadako tayo sa pinaka-importanting bahagi ng ating gawain. And let us focus our hearts, our mind, open our spiritual ears, and be prepared to receive the greatest blessing this morning as we listen to the word of our Lord Jesus, to be delivered by our resident pastor, ng ating masipag na pastor, Pastor John Brian Tingay. Pinagpalang araw po mga kapatid. At ngayon tayo pong lahat ay narito muli sa gawain ng Panginoon ng ating pong virtual service. Ako po naniniwala na kahit po tayo ay magkakalayo dahil po sa mga teknolohiyang ito, alam ko po na patuloy pa rin na may pahahatid sa ating lahat kung ano po ang mensahe ng ating Panginoon na kung saan ito po ay kailangan na kailangan natin sa bawat araw ng ating mga buhay. Manalangin po tayo panandalian para po sa ating pagsisimula sa umagang ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan. Bagamat, Lord God, may mga umiiral pa rin, Lord God, mga health protocol na kailangan din namin, Lord God, magtiyaga, magtiis, at sumunod, Lord God, nang sa gayon ay kami din ay makatulong upang hindi na po, Lord God, mas lalo pang lumaganap ang virus na ito. But we are praying, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat, gagabay, Lord God, sa bawat isa sa amin, at ikaw ang magpapagaling, Lord God, sa bayang ito. Kaya inihiling po namin sa umagang ito, ang mga mensahe mo, ang siyang patuloy, Panginoon, na pagbukas ng aming puso, at makita po namin ang aming mga sarili, hindi ang ibang tao, upang sa gayon, Lord God, ikaw po ang siya aming maparangalan. Kaya sa oras na ito, ikaw ang siyang magsalita sa aming kalagitnaan. Touch your people, change your people, according to your will, Father God. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. At happy Sunday worship po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay patuloy pa rin po tayo sa ating pong tema na Working Together in Christ. Last week, we discussed about doon sa ano ba yung
paano ba nabuhay si Lord Jesus sa kanyang katawan, at nakita po natin doon na ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang katawan, hindi siya namuhay ayon doon sa kanyang kalooban, kundi po siya po ay namuhay sa kalooban ng ating Panginoon. And ayun din po ang dapat nating gawin bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So ngayong oras na ito, ating title, pinamagatan ko pong Tayo'y Iisa Dahil Kay Kristo. Pakitype nga po sa ating comment section, Tayo'y Iisa Dahil Kay Kristo. Ating pong verse sa umagang ito ay matagpuan sa 1 Korinto chapter 1 verse 10. Pakiulit po, pakibuklat po ang ating mga Biblia sa 1 Korinto chapter 1 verse 10. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayong lahat, na walang hidwaang mamagitan sa inyo, magkaisa kayo sa isip at layunin. So ito po ay unang aklat na isinulat ni Paul para sa mga taga-Korinto. Sapagkat ang mga taga-Korinto po, mga kapatid, ay sila po isa sa mga iglesia na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. At isa sa mga naging problema o naging major concern doon sa church na iyon ay nagkaroon ng mga dibisyon. Nagkaroon ng kanya-kanyang mga paborito. No? So nawala yung pagkakaisa. Kaya ang mensahe, no, sa taga-Korinto, kaya nabanggit ni Paul na tayong lahat ay bahagi ng katawan. Wala sa atin ang dakila, wala sa atin ang mataas, kundi lahat tayo ay pantay-pantay sapagkat tayong lahat ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. At isa nga po ito sa mga naging laman, no, ng aklat ng Korinto. No? Ang mga division, no, at dumagdag pa yung mga kaloob nila, yung mga gifts, na kung saan ang nangyari, may mga ilan na siyang nagmamataas na dahil sila ay may mga kaloob, no? So ang nangyari doon, isa rin niyon sa mga naging major issue ng Church of Corinthian. Kaya isa sa mga itinuro ni Paul sa kanila ang kahalagahan ng bawat isa. Alam nyo, mga kapatid, bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, walang dakila sa ating lahat. Sapagkat wala naman po tayong dapat na ipagmalaki, kundi ang ating Panginoon na siyang gumawa sa buhay natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon, kung ano tayo ngayon, yon ay gawa ng Panginoon. Okay? So, dito po sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito, ang ating i-discuss ay mga aral patungkol sa pagkakaisa. Ngunit, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, ay panoorin niyo po muna ang video na ito. So, makita po natin mga kapatid, no, nakakatawa yung video na kung saan makita natin doon na nung sila ay isa-isa, no, na kumuha ng pagkain doon. Nahihirapan sila, no?
Ngunit napansin nila na hindi ito mag-work kung magkakanya-kanya sila. Kaya nag-initiate yung isa na ipasubo sa iba yung pagkain, no? At ganoon na ang ginawa ng kabuuan. Makita natin dito, kapag tayong lahat ay nagsumikap sa ating pansarili lamang, no? At hindi natin isinaalang-alang ang iba, tayo din ang nahihirapan. That is the one message of unity. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, tingnan po natin kung ano ba yung mga aral na dapat nating maintindihan at ano yung aral na makukuha natin sa buhay ng ating Panginoon na dapat din nating gawin para mapanatili, no, ang ganap na pagkakaisa. Unang aral po na makikita po natin ay ang pagkakaisa ay kaloob ng Diyos. Dapat malinaw po sa atin ito, mga kapatid. Ang pagkakaisa is a gift o kaloob na nagmula sa ating Panginoon. Efeso chapter 2, verse 13 to 14. Ito po ang sinasabi. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo, okay, malayo, ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Okay? So alam naman natin, no, yung issue between the Gentiles and the Jew, no? Alam naman natin yun na merong pagitan between doon sa mga Hintil at mga Hudyo. Dahil itong mga Hudyo ay alinsunod doon sa kautusan. Ito namang mga Hintil ay hindi mga sumusunod, no? Kaya nakita natin yung Hudyo at Hintil is talagang separated sila. But dahil sa Panginoong Jesucristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo pong lahat ay inilapit una ng Diyos, ng ating Panginoon sa Diyos, at pangalawa, inalis niya yung mga pumapagitan doon sa mga tao. Kaya makita po natin dito, ang Diyos ang siyang bumuo ng unity, no? Hindi natin kayang pagsikapan, no, na magbunga tayo ng pagkakaisa. Hindi po, mga kapatid. Mahihirapan po tayo. We need to understand na ang unity o pagkakaisa, ang Diyos ang siyang nagbibigay nito. Sa lahat ng mga bahagi ng katawan ng ating Panginoon, truly, no, sa mga totoo na bahagi ng katawan ni Kristo, may pagkakaisa. Bagamat minsan may mga hindi pagkakaintindihan, pero sa huli, naniniwala po ako na kung totoo na tayong lahat is bahagi ng katawan ng ating Panginoon, magkakaisa po tayo. Magkakaisa at magkakaisa ang katawan ng ating Panginoon dahil iisa lang ang ulo at yun po ay ang Panginoon. Efeso chapter 2, verse 20 to 21. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Nang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Okay? Dito naman, sinasabi ni Paul sa mga taga-Epeso, no, na meron tayong isang batong panulukan, no? Yung pagsabing batong panulukan, merong isang bato doon na lahat, no, ng bawat bahagi, no, ay doon dumidepende. Doon sila parang ay nagiging kalakasan nila, no? Ay nagiging kalakasan ng gusali, no? Doon sa kultura ng mga Israelites, no?
yung kanilang mga bahay doon, meron doon tinatawag na batong panulukan, which is yung pinakapundasyon. Doon nagki-create, no? O di kaya, ayun ang siyang nagiging parang nagbibigay ng katatagan, no, ng isang gusali, no, yung bato na yon, yung batong panulukan. So makita natin dito sinasabi ni Paul, no, sa mga taga-Epeso naman, sabi niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at naging isang templo na katalaga sa Panginoon. Sapagkat ang batong panulukan na itinatag o na inilagay na pundasyon ng mga apostol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ito po malinaw mga kapatid nating makikita na yung salita ng Panginoon o yung mabuting balita na inilagay sa atin, ito yung bagay na naging pundasyon nating lahat. Si Kristo, no? Si Kristo ang siyang naging pundasyon ng bawat isa sa atin. Kaya masasabi natin na kapag pare-parehas tayo ng aral na tinanggap patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon, no? Which is ang pag-ibig. Magkaya-kaiba iba man tayo. Pero kapag nakuha natin yung message ng gospel, which is the love of God, the love of the Father, ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, bagamat tayong lahat ay magkakaiba, may mga bagay tayong pagkakaiba sa mga paniniwala, pero ang pag-ibig, ito yung magbubuklod sa bawat isa. Amen po ba, mga kapatid? This is the message of the good news. Kaya, mas maganda, sa tabi mo yung mga bagay na paniniwala natin, yung relihiyon. Actually, ang relihiyon ang siyang nagpahiwalay sa isa't isa. Nagpahiwalay sa mga tao. But, if we really believe doon sa mabuting balita, ang balita ng pag-ibig ng Panginoon, tayong lahat ay magkakaisa. Amen? So, unang aral natin dyan, ang pagkakaisa ay kaloob ng Diyos dahil sa Kanyang Espiritu. Kaya ang pagkakaisa ay kaloob ng Diyos dahil sa Kanyang Espiritu, tayo ay Kanyang pinagbuklod para sa isang layunin. May isang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinagbuklod. No? Okay? So, pangalawang bagay po, mga kapatid, ang pagkakaisa ay sikapin nating mapanatili. Doon sa una, sinabi natin na ang pagkakaisa ay kaloob. Ibig sabihin, hindi ito gawa ng tao o nino pa man. So, dito po makita natin sa pangalawa, ang pagkakaisa ay sikapin nating mapanatili. Mabasa po tayo sa Ephesians chapter 4, verse 3. Ito po ang sinasabi. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ulitin ko po. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Ano pong sabi ni Paul? Sikapin ninyong mapanatili. Hindi niya sinabi na, no, kayo ay gumawa ng pagkakaisa. No? Wala po. Ang ibig sabihin ni Paul, nandyan na yung unity dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ang kailangan lang natin, i-maintain. Amen? I-maintain natin ang pagkakaisa. Pagkakaisa saan? No? Siyempre, sa katawan ng Panginoon. Pagkakaisa sa church. Even in our families. Doon sa workplace natin. Tayong lahat ay panatilihin natin ang pagkakaisa dahil sa Panginoon. Okay? Sapagkat, mga kapatid, napakasarap pagmasdan kapag may pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi po iyan bunga ng ating mga
gagawin o gawa. Ulitin ko, ang pagkakaisa, bunga ng gawa ng ating Panginoon. And paano din mapipreserve yun? Yung pag-ibig. Pag-ibig na siyang umaapaw sa puso natin. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Okay? So, sabi nga po dito, Philippians chapter 3, verse 1, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit sa isa't isa. Tunay nga na may kasiglahan ang buhay kay Kristo. Paki-comment nga po dyan sa ating comment section below. Sabi niyo nga po, may kasiglahan ang buhay kay Kristo. Yes, totoo po iyon. Upang mapatin natin ang kasiglahan ng buhay natin sa ating Panginoon, dapat alisin po natin ang mga alitan. Dapat po alisin natin ang mga pansarili nating mga motibasyon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pagkat marami pong mga bagay ang siyang nagpapahirap ng ating kalooban. No? But I do believe, kapag tayong lahat is lumakad according doon sa tunay na kalooban ng Diyos, tunay na mag-manifest ito, na ang buhay kay Kristo ay may kasiglahan, may kaaliwan ng pag-ibig, may pakikiisa ng Espiritu Santo, may kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Alam niyo po, napakagandang pagmasdan sa loob ng pamilya. Mayroong kagandahang loob, malasakit para sa isa't isa. Lalo na ngayon, mga kapatid. Lahat tayo nahihirapan. Walang isa man sa atin sa panahong ito ang siyang maayos yung kalagayan. No? Kahit ikaw yung nagkatrabaho, alam ko, nagkakaroon ng pressure. Yung naman yung mga magulang, nagkakaroon ng pressure. No? Sa church, nagkakaroon ng pressure because hindi nagkakatagpo-tagpo ang bawat isa. Nagkakaroon tayo ng mga worries, na kamusta na kaya ang bawat isa. So, very challenging talaga itong panahon natin, mga kapatid. That is why, kailangan tayo ng bawat isa. Yung mga sa iyong katabi, kailangan natin ang bawat isa. 2 is better than 1. Ika nga ng salita ng Panginoon. Masigit ang dalawa kaysa isa. Sa panahong ito, hindi na uso yung solo flight. No? Mamatay tayo. No? Mamatay yung kaligayahan mo. Papahirapan mo yung sarili mo. Kaya, kailangan natin ang bawat isa. Okay? Kaya sabi nga po dito sa Philippians chapter 3, verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. No? Magkaisa tayo sa puso't diwa. Amen? Pagkat yun po ang isang aral na siyang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Makita po natin dito na lagi niyang sinasabi sa mga disciple niya na ako at ang Diyos, ang Ama, ay isa. Kung ano ang bagay na sinasabi ko, kalooban niya yun. Hindi sila nagkukontrahan, kundi ang Diyos at ang Ama, sinabi niya kay Felipe, kung ano nakikita mo sa akin ay ng Ama. No? Ibig alam natin na magkaiba sila. No? But makita natin dito na even, sabi nga, yung triune God, alam natin yan, yung triunity, no? Na kung saan even sila ay nag-appear sa atin in 3 persons.
but yung unity nila is nandun. So, talagang ang unity, isa ito sa mga bagay na nais ng Diyos sa ating lahat. Na dapat nating bigyang pansin. No? Hindi lang siya kagaya ng isang ginto, no? Kundi na kung saan sisikapin natin na magkaroon ng unity. Kasi it's very precious, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon, very precious na makita ang pagkakaisa saan mang area ng buhay natin. Amen? It's very precious kasi maraming tao ngayon nangangailangan ng kaisahan. Okay? Maraming tao ngayon nangangailangan ng kapwa niya. Kung saan kung makita sa atin na hindi tayo nagkakaisa, no, sa isip at sa puso't diwa. Okay. So, pwede silang mag-question, no, sa atin. Na kung nasa atin ba ang Panginoon. Amen? Okay. So, kaya nga po ang sabi ng Pilipos 3:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Alam nyo, mga kapatid, dito sa talatang ito, makita natin ang buhay ng ating Panginoon. This is the best illustration. Ito yung the best na kung saan dapat nating gayahin. No? Dapat nating gayahin si Jesus. No? Pagkat si Jesus lang ang malakas. Pag-comment nga po dyan sa inyong comment. Si Jesus lang malakas. Praise God. So, sabi po dito sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Ano? Anong sinasabi ni Paul? Magkaroon tayo ng kaisipan, no, tulad ng kay Kristo Jesus. Okay, so meron pong 4 na bagay tayong titingnan, mga kapatid, dito sa ating sa kaisipan na kagaya ng ating Panginoon. Sa English is a mind of Christ. Ang bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon dapat po, no, alam natin ano ba yung mind ng ating Diyos. No, ano ba yung isip ng ating Panginoon? Okay? So, Pilipos chapter 2 verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Number 1, na makita natin dito na kaisipan ng ating Panginoon, handa siyang mag-sacrifice. Okay? Handa siyang mag-sacrifice. Makita natin, si Jesus, sabi niya kahit bagamat siya'y kapantay ng Diyos o sa kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan ito. Kundi isinakripisyo niya. No? Isinakripisyo niya yung kanyang pagiging Diyos. Nagutom siya, nasaktan siya, nakaramdam siya ng mga bagay na, alam mo yun, sa tao, di ba, may pagdurusa, may kalungkutan. So, lahat ng yon, mga kapatid, is na-experience ng Diyos in order, no, para tayo pong lahat ay makasumpong ng buhay at kaligtasan. Amen? So, siya po ay handang mag-sacrifice. Sa ating lahat, mga kapatid, ang isang malaking tanong bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, handa po ba tayong magsakripisyo para mapanatili ang pagkakaisa ng katawan ng ating Panginoon? That is a very good question that we need to ask sa ating mga sarili. Handa ba akong magsakripisyo? O nagsakripisyo ka ba? Praise the Lord kung sa buhay mo is nagsakripisyo ka, no, ng iyong sarili o ng iyong oras o ng mga bagay sa buhay mo alang-alang to preserve, no, yung unity, no. Sa sakripisyo mo yung sarili mong katalinuhan
o sakripisyo mo yung mga bagay na meron ka just to preserve the unity. That is amazing, mga kapatid. Napakaganda kung ganun po ang ating ginagawa. Amen? So, sa ating lahat, dapat nating tandaan, isipin, na bilang bahagi pala ng katawan ng ating Panginoon, dapat willing ako. O handa akong magsakripisyo. Alam ko, marami na tayong pagkasakripisyo sa ating paglilingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi pa tapos. Amen? Meron pa. No? Sapagkat ang ating paglilingkod sa Diyos, no? Bagamat pangit pakinggan na sakripisyo, pero ganun eh. Kasama talaga siya sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi lang puro blessings, hindi lang puro kagalingan, kundi variety ang buhay natin. No? Variety yan, mga kapatid. May panahon na mawawalan tayo, magkukulang tayo, magkakasakit tayo, daraan tayo sa mga pagsubok na malulupit, matitindi. No? But alang-alang sa Panginoon, dapat willing tayo magsakripisyo. Amen. Pangalawa po, mga kapatid. Pilipos 2:7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Pangalawa po, nakaisipan ng ating Panginoon. Dapat nating taglayin. Handang mag-serve o handa tayong maglingkod. Makita natin sa buhay ng ating Panginoon, nung siya po ay naparito, no, sa earth. No, anong ginawa niya? Siya ay naglingkod. Siya ay nagpagaling, nangaral, nag-encourage, no, ano pang ginawa niya? Nagpalayas ng demonyo, nagasan yung mga paa ng kanyang mga alagad. Lahat, no, lahat ng buhay niya is ginamit niya to serve. Serve sa mga tao. And I believe, mga kapatid, if ganito yung ating puso, ganito yung ating pananaw sa ating buhay bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, that we are willing to serve one another, it's napakagandang picture, mga kapatid. Napakagandang picture. Na kung saan, itong sa larawang ito, sa mga bagay na gagawin natin, nakikita talaga ang ating Panginoon. Okay? So, dapat tayong lahat, no, handa rin tayong mag-serve. Tayo po ba is willing na mag-serve? O maglingkod, alang-alang, to preserve the unity in the body of Christ. To preserve our testimony. Para sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Are we willing to serve? Type Amen if you are willing. Okay? Sapagkat naniniwala po ako, mga kapatid, na sa buhay po natin ito, no, we are here. Bakit tayo niligtas ng Diyos? To serve Him. No? To serve Him. Pastor Jan, paano ba ako maglilingkod sa Diyos? Hindi ko naman nakikita ang Diyos. Ano sabi niya sa kanyang salita? Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, gayon din ang ginawa mo o ginagawa mo sa akin. Okay, so, paglingkuran natin, no, yung mga namumuno sa atin. Yung mga magulang mo, paglingkuran mo yung magulang mo. Paglingkuran mo yung boss mo. No, if you are in a workplace, no, paglingkuran mo yung mga leader, no? Paglingkuran mo yung mga itnalaga sa iyo na mas mataas. No, hindi naman para gawin kang alipin, kundi makita natin na mayroon tayong heart of a servant. No, paglingkuran natin ang gobyerno, sumunod tayo sa mga panukala. No? Sa pamamagitan po noon, tayo pong lahat is nagiging servant. Amen? And ayun po ang isa sa mga katangian
ng ating Panginoon. Meron siyang servant heart. And sa atin, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, dapat magkaroon din tayo ng servant heart. Okay? Servant's heart. Okay, pangatlo po, mga kapatid. Pilipos chapter 2, verse 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. So, pangatlo na dapat na magkaroon tayo. Ito po, mga kapatid, handang mag-submit. O di kaya, willing to submit. Handa tayong magpasakop. Okay? So, magpasakop saan? Sa mga makatataas sa atin. Even si Jesus Christ, sabi dito, naging masunurin siya. Makita natin dito yung total obedience ng ating Panginoon sa kanyang Ama. So, nagsugo sa kanya. Even, alam natin na ang kinaharap ni Jesus is hindi po ganoon. No? Hindi ganoon kadali. No? Napakadami niyang pinagdaanan. No? Nagutom siya, nahirapan siya, nasaktan siya. At sabi nga, halusin parang hindi pa naranasan ng tao yung kanyang naranasan. Nahirap doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, ang isang tanong sa ating lahat, to preserve the unity in the body of Christ, handa pa ba tayong mag-submit o magpasakop? Sabi kasing submission, your own will, ibinibigay mo doon to the highest authority, which is ang ating Panginoon. The highest authority ay ang Diyos. Ibinibigay natin yung mga gusto natin sa ating Panginoon. Naniniwala po ako, mga kapatid, kung ito po ang siyang magiging ating kaisipan, napakaganda. Talagang buhay na buhay si Kristo sa buhay natin. Okay? So, ibig sabihin, yung submission, hindi pamumuhay para sa pansariling layunin, kundi para sa kasiyahan ng Panginoon. Praise God. Yung mo nga, dyan po sa ating comment section below, no? Handa akong magpasakop sa Diyos. Praise God. Yan. Purihin ang Panginoon. Pangapat po, mga kapatid, nakaisipan na makita natin sa ating Panginoon. Pilipos chapter 2, verse 8. Uti lang natin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Handa siyang mag-suffer. No? Hindi lang mag-submit, sumunod sa Diyos, kundi makita natin dito, even Jesus Christ, He suffers. No? Pero di siya nag-suffers o nag-suffer para lang sa wala. No, ang tao minsan nagkakaroon ng suffering dahil bunga ng kanyang mga maling gawa. No, may mga suffering na dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. At ayun po yung bagay dapat nating piliin. Kasi yung suffering na dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, meron po itong bunga. Meron po itong reward sa Diyos. But kung ang suffering na ating kinahaharap is bunga ng ating disobedience, ito po talaga ay napakahirap at magpapahirap sa atin. Amen? Mas piliin natin na mag-suffer tayo, no? Alang-alang sa pagsunod sa Diyos kaysa pagsunod sa ating sariling mga kagustuhan. No? Kaya sabi dito, tayong lahat, handa ba tayong mag-suffer? To preserve the unity of the body of Christ or the church. Handa ka bang mag-suffer para sa iyong pamilya? Handa ka bang mag-suffer para sa iyong mga kasama? No? And titingnan po natin to as a whole. No? But the primary is a body of Christ. But bilang mga mananampalataya ng Panginoon, di ba dapat tayong lahat ay makitaan na tayo nag-initiate
tayo yung nag-pre-preserve ng unity. Amen? So, anong aral ang ating makukuha dito? Mapanatili ang pagkakaisa kung ang halimbawa ni Kristo ang susundan. Yes. We are here to preserve or to maintain the unity na ibinigay ng Panginoon. Given na, no? Ang dapat lang natin gawin is to preserve it, to maintain it. At papaano? Kung tayong lahat ay susunod doon sa halimbawa na ginawa ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At pangatlo po, at ito po ang huli, na aral na ating makikita. No? Mga aral lamang na nakita ko dito sa ating pinag-uusapan. Pangatlo po, pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ulitin ko, ang pagkakaisa ay nagbibigay kapurihan sa Diyos. Awit 133, verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Purihin ang Panginoon. Yung makita po dito, napakaligaya at kahanga-hanga ang sabi ng salita ng Diyos. Na makita na ang bawat magkakapatid ay nagkakaisa at nagsasama-sama. Naniniwala po ako, no? Agaya ng sinasabi ng salita ng Diyos na we are all members sa pamilya ng Diyos. No? Kung ang Diyos ang ating Ama, masaya siya kapag nakikita yung kanyang mga anak ay na nagsasama-sama, nagmamahalan, no? Nagbibigayan, may pagmamalasakitan, kagaya ng ating Ama. No, tayong lahat is pamilya ng Diyos. And naniniwala po ako na nagkakaroon ng kapurihan sa part ng ating Diyos kapag tayong lahat ay sama-samang gumagawa. At sama-sama tayong namumuhay sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. O sama-sama tayong namumuhay sa pag-ibig no, sa ating Diyos. Napakaganda po. At naniniwala po ako, by that, ang Diyos ang siyang napaparangalan. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi ang ibang tao, hindi tayo, ang focus natin, kundi ang pinaka-focus natin is to please the Lord. To please our Lord Jesus Christ. Diba? Dahil po ang dahilan kung bakit tayo itinalaga dito. No? Kung bakit tayo inilagay, no? Saan man tayo naroon. To please the Lord. Amen? Kaya sabi ng Mateo chapter 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. No? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Purihin ang ating Panginoon. Panatilihin natin ang ating ilaw, sabi ng salita ng Diyos. Mismo si Jesus ang nagsabi. Sa tao. Either yan, believers yan o unbelievers yan. Mas ipakita natin ang liwanag ng ating Diyos. Liwanag na tanggap natin mula sa Panginoon. At nang sa gayon, mahayag yung mabubuti nating gawa. Para saan? Para maparangalan ang Diyos. At ito po ang isang bagay na dapat nating pagpukusan sa ating buhay na nakaugpong sa ating Panginoon. No? Alam ko, it's a challenge sa ating lahat, no, na alam mo yun, iset aside yung ating own will. But ito po, noon pa man, no, na agreement natin sa Diyos
At huwag natin kalimutan yun. Nasabi ng Panginoon, if anyone who wants to follow me, deny himself. Diba? That is the key. No? Sa ating paglilingkod sa Diyos. Paglimot sa ating mga sarili. Okay? So, anong aral po ang ating makukuha dito? Nagbibigay ng kasiyahan at kapurihan sa Diyos ang ganap nating pagkakaisa. That's why, mga kapatid, no, kapag naniniwala ako kapag si Lord is pinilis natin, yung mga tao na nakaugpong doon sa katawan ni Kristo, ay blessed din sila. Amen? Kaya ngayong umagang ito pong hamon ng Diyos sa ating lahat. Ito yung hamon niya. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo'y mamuhay ng may ganap na pagkakaisa. At panatilihin natin ito saan man tayo naroon. Purihin ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay kapasalamat. Kami po, O Diyos, ay nagpupuri sa iyo. Sapagkat kami, O Diyos, ay hiwalay sa iyo, ngunit inilapit mo. Lord, inalis mo ang pagitan, Lord, at ikaw na ang siyang naging tagapamagitan. Ikaw ang naging daan sa lahat, Panginoon. Kaya nagkapasalamat kami sa oras na ito sa iyong napakagandang mensahe sa amin na dapat po namin alalahanin, Panginoon, na ikaw ang siyang nagbibigay ng ganap na pagkakaisa. At ang kailangan namin gawin, Lord God, ay panatilihin ito. At, Lord, sa aming, Lord, pagkakaisa, bilang magkakapatid, bilang bahagi ng iyong katawan, ikaw ang siyang napaparangalan at napupurihan. Ay naniniwala kami kung ito po ang siyang magiging focus namin sa aming buhay, Lord, bilang mga anak mo. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang siyang matadakila at ang tao, Lord, ay lalapit sa iyo at paparangalan ka, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nakinig sa araw na ito. Protection at patuloy, Panginoon, na pag-iingat, Panginoon, sa bawat salita na aming natanggap, Lord God, sa umagang ito. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ba ang aming samong dalangin? Amen and amen. Purihin ang Diyos. Thank you so much, Pastor John, for that powerful message. And I pray that God continue to bless you and use you mightily and effectively in His ministry. And for us na nakinig ng message earlier, I believe in my heart na marami tayong natutunan. And I pray that yung whatever yung na-receive natin will be a seed of faith na mag-grow at maging strong foundation ng ating pananampalataya. And again, spread the word and act on the word. As you already know, especially dito sa Navotas, we have already shifted from ECQ to MECQ, but unfortunately, we are still not allowed to have some face-to-face gathering. So, ang mga gawain natin ay patuloy pa rin via online, and please visit always our social media accounts to check po yung mga schedule natin. But later on, those schedule will be flashed in the screen, so pakiantabayanan na lang po. And yun, i-encourage namin ang bawat isa to attend and to participate sa lahat ng mga gawain na available po para sa ating iglesia. It's been a great and blessed Sunday. Stay blessed and stay strong and healthy. And may I call on Pastor John to lead us in the closing prayer and benediction. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. I hope and I pray na ang bawat salita
nating narinig sa umagang ito, ay ito po ay itanim natin sa ating puso at ito po ay mag-manifest sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya sa oras ito, niyayaan ko po kayo bilang pagkatapos, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, bilang yung lingkod, akin pong Lord, binibendisyonan ang iyong mga anak sa oras na ito na nakikinig. Napatuloy mo silang gabayan, pag-ingatan, Panginoon, at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, ang iyong biyaya, ang siyang malubos sa kanilang buhay, ang kasaganahan, Panginoon, ang siyang kanilang matanggap. Sa bawat araw ng kanilang pangangailangan, ikaw ang siyang tumugon, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang siyang magliwanag sa buhay ng iyong mga anak. At ang pakikipisin ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng mga pinagpala ng Panginoon sa umagang ito ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, patuloy lang po tayo na manood ng ating mga live streaming at panalangin din natin na maging maayos na ang lahat. God bless and Shalom.